Anong emergency? Diyos ko, anong nangyari kay tatay? Sige, anong nangyayari? Nasa labas si tatay at dumudugo. Natagpuan si Fabio Simentili ng anak niyang si Isabela. Paulit-ulit siyang sinaksak. Maaari mo ba siyang gisingin? Hindi ko kaya. Hindi ko siya mahawakan. Parang masaya na naman siya. Talagang natatakot ako. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Hindi, kararating ko lang mula eskwela. May dugo sa paligid. Pakinggan mo, may tumulong sa akin ng ganito. Tay, please, Tay. Hindi, huminto na ako. Nanginginig ako habang hinahawakan ko siya. Hindi ko pa naranasan ng ganitong kaso. Nakakagulat dami ng patong na kailangang alisin ng investigador para malaman ang totoo. Dinala sila sa police car na binabantayan ng video at audio. Monica Sonia Simentili. Wanted for the murder of Fabio Simentili. Ano ba yan? Ilabas mo ako sa sasakyan na to. Woodland Hills ay isang tahimik at mapayapang suburban na komunidad sa San Fernando Valley sa pagitan ng Santa Monica Mountains at lungsod ng Los Angeles. Pero nabasag ang katahimikan na yon nang matagpuan ng kanyang 16 anyos na anak na si Isabela, si Fabio Simentili, isang kilalang hairstylist, sa patio. Duguan at walang malay. Si Isabela, nang makita ang kanyang ama na sugatan sa patio, ay agad tumawag sa siyam na isang. Sinabihan siya na lumapit kay Fabio at subukang buhayin siya. Nakatihaya ba siya sa sahig? Hindi, nakasandal siya at parang nakadapa sa upuan. Talagang nakakalungkot ang tawag ni Belen sa siyam na isang-isang. Ang maririnig mo doon ay isang tao na lubos na nagulat at desperado. Desperado siyang humingi ng tulong para sa ama at sinusubukan pa rin niyang intindihin ang kanyang nakikita. Maaari mo bang baliktarin si Monto? Kahit paano, kailangan nating mailagay siya sa kanyang likod. Sige, sige. Susubukan ko. Magaling ang ginagawa mo. Oo, tuloy lang. Hindi ko kaya, Itay. Pasensya na, Itay. Hindi madaling malaman ang nararamdaman ng binatilyong umuuwi sa bahay. May pagkabigla dahil hindi inaasahan na makita ang kanyang tatay na labis na sugatan. Sa tingin ko, kapag may nangyari sa bahay, parang nawawala ang pakiramdam ng kaligtasan. Dahil pakiramdam natin pag-uwi sa bahay, ligtas na tayo. Dumating ang emergency personnel at sinubukan nilang iligtas si Fabio, ngunit huli na at idineklara siyang patay. Dito pumasok si Detective Ryan Verna nang makatanggap siya ng tawag papunta sa bahay ng Simentili. Pagdating namin sa crime scene, naka-lockdown na ito at naroon na ang fire department, police department at mga pulis na naka-uniforme. May police line na rin sa lugar. Si Monica at ang 2 anak na babae ay nasa kabila ng kalsada sa bahay ng kapitbahay. Direktang papunta sa patio ang kusina kung saan naroon ang katawan ni Fabio. Maraming dugo sa bahagi ng patio. Si Fabio ay may mga sugat sa lahat ng tamang bahagi. Kung gusto niyang pumatay ng tao, ito ay mga saksak sa leeg, puso at femoral artery niya. Malaki ang nawalang dugo. Ang coroner ng Los Angeles County noong panahong iyon ang nagpasya na ito ay isang pagpatay dahil sa mga sugat na dulot ng matalim na bagay. Ngayon, ayon sa kwento, mahal na mahal si Fabio Simentili ng kanyang kliyente, kaibigan at pamilya. Kailangan siyasatin ng pulisya ang kanyang pinagmulan para malaman kung sino ang posibleng gustong ipapatay siya. Si Fabio Simentili ay ehekutibo sa kumpanyang Wela. Sila ay bahagi ng Procter & Gamble. Siya ay influencer sa mga hairstylist at kilala sa pag-aayos ng buhok ng mga Hollywood A-list celebrity. Hindi lang siya ang celebrity na nag-aayos ng buhok ng mga sikat na tao tulad ni na Jennifer Lopez o Jackie Chan. Isa siyang dedikadong asawa at mapagmahal na ama sa 3 anak. Si Luigi mula sa naunang kasal at sina Jessica at Bella kasama ang asawang si Monica. Si Monica Simentili ang asawa ni Fabio. Nagkakilala sila sa Toronto at nagpakasal noong 1977. Isa siyang naging kliyente at makeup stylist.
Sinusuportahan niya ito at sumama sa Estados Unidos. Maligayang pagdating sa Hollywood. Para sa sino mang nasa labas na tumitingin, inilalarawan talaga nila ito bilang isang kwento ng pag-ibig. Kwento ng mga bata na nakikita nila ang nanay at tatay nila na nagsasayaw sa kusina tuwing umuuwi siya mula trabaho. Tinatawag niya itong Reyna. Alam mo, naramdaman ng mga nakakakilala sa kanya at kay Monica na napakaswerte nila dahil parang pangarap ang kanilang masayang kasal at pamilya. Ilang linggo bago siya napatay, naghahanda na sila para sa kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal. Kaya in-interview ng mga detective si Monica, asawa ni Fabio, at mga anak nilang sina Jessica at Isabella sa bahay ng kapitbahay. Ang mga interbyong iyon ay pangunahing ginawa upang malaman kung ano ang ginawa nila nung araw na yon at sa mga oras na yon para alamin. Meron bang kaaway ang kanilang ama? Meron bang sino mang, alam mo na, gumagala sa paligid ng bahay na hindi naman dapat nandoon? Nang in-interview namin si Monica, sinabi niyang mabuting tao si Fabio at wala siyang nabanggit na kaaway o problema nito. At tinanong namin siya kung meron ba siyang stalker o boyfriend o kung ano paman, at ang sagot niya sa amin ay, ang asawa ko ang boyfriend ko. Pagkatapos linisin ang lugar, napagtanto ng mga investigador na ninakawan din ng salary ng mga residente ng Simentili. Kaya ngayon kailangan nilang mag-isip, ito ba ay isang random na krimen na nauwi lang sa masama? May ebidensya ng paghalughog sa bahay. Sabi ni Monica, iniisip niyang may nawawalang alahas at posibleng $11,000. Ilan sa mga ebidensyang natagpuan ay mga bagay na hindi talaga nakita. Siguradong may camera system sa loob ng bahay, mga kamera na inilagay sa labas ng tirahan. Nalaman naming dapat nasa garahe ang kahon pero nakuha na ito. Ang digital video recorder ay nasa ibabaw ng mataas na kabinet malapit sa pintuan mula garahe papasok ng bahay at nakita namin ang mga nakabitin na kable sa pader. Sabi ni Monica, si Fabio lang ang may alam kung paano ito ma-access. Wala siyang alam o ideya kung paano ito gumagana o pinapatakbo. Halos lahat ng tao ngayon ay may security camera kaya nag-ikot ang mga investigador para maghanap ng security footage ng umatake. May nakuha ang isang kapitbahay sa kanilang security system. Ang dalawang figurang ito ay mukhang mga lalaking tumatakbo sa kalsada nung mga oras na yon. May 2 taong tumatakbo papunta sa tirahan. Bago ang pagpatay, ang mga suspect ay nakasuot ng malalaking hooded sweatshirt na ang mga hood ay mahigpit na nakatali na parang may butas na ganito lang kalaki kaya hindi sila makikilala. Hindi mo makikita ang aktwal na tao kundi ang kanilang suot. Tumatakbo sila ng may layunin, hindi nagjo-jogging. Kaya base sa nakita natin sa video, mukhang sila ang mga suspect natin. At may isa pang sandali na nahuli sa camera na kapansin-pansin para sa mga investigador. Muling nakita ang taong nakasuot ng kakaibang berdeng hooded sweatshirt na umaalis matapos ang krimen. At ang itim na 911 Porsche ni Fabio Simentili. Sa security footage ng kapitbahay, natukoy ng investigador na 7 minuto lang umatake ang mga salarin. Ninakawan ni Fabio ang bahay at tumakas gamit ang kanyang Porsche. Ang tagal ng ginugol sa krimen ang nagpapatibay sa aming paniniwalang planado. Talagang patayin si Fabio Simentili. At upang magmukhang parang may naganap na pagnanakaw. Karaniwan sa mga kaso ng pagpatay, ang katawan ni Fabio ay nagbibigay ng pahiwatig sa mga investigador. Kadalasan sa insidente ng matalim na sandata, may makikitang depensibong sugat mula sa pagtatangkang pigilan ang atake. Walang nakita kay Fabio, kaya malinaw na bigla ang pag-atake ito. Marami ring sinasabi ang crime scene sa mga investigador tungkol sa maaring nangyari noong at pagkatapos ng pagpatay na ito. Sa kusina, may bakas ng dugo at madugong bakas ng sapatos. Ang mga patak ng dugo ang mahalaga sa amin. Parang mga patak ito mula sa paglalakad ng taong may sugat at dumudugo. Naniniwala kaming may koneksyon ang dugo sa hinahanap naming pumatay. Habang ang ebidensyang dugo ay ipinapadala para sa pagsusuri. Inililibing si Fabio Simentili ng pamilya at mga kaibigan. And dito nangyari ang isang kakaibang bagay sa memorial. Puno ng nagluluksa ang mga kaibigan at pamilya. Napansin ng ilan ang isang lalaking dumating na hindi kilala. Nagtataka ang mga tao kung sino siya, anong ginagawa niya doon at bakit siya laging kasama ni Monica. Isa sa mga
kaibigan ni Monica at Fabio, ang naroon at nakakita ng isang taong hindi nila kilala. Sa huli, kumuha siya ng ilang litrato ng taong ito at ipinadala sa amin. May benda rin sa daliri ang misteryosong lalaki sa serbisyong pag-alaala. Pagkakuha ng mga litrato, sinabi niyang si Rob ang pangalan ng tao at posibleng konektado siya sa mga kaibigan ni Monica sa racquetball o gym. Sa huli, natukoy din ng pulisya ang taong dumalo sa serbisyong pag-alaala. Si Robert Baker ay instructor ng racquetball ni Monica Sementelli at ilang kaibigan niya. Maraming nangyayari sa investigasyong ito. Habang iniimbestigahan si Rob, natagpuan din ng mga autoridad ang ninakaw na Porsche ni Fabio. Narecover ang Porsche ni Fabio ilang milya mula sa pinangyarihan ng krimen. Iniwan ang Porsche nung gabing pinatay siya at inireport ng kapitbahay na ilang araw nang nakaparada roon. Pagdating namin, kitang-kita ang ebidensya ng dugo sa loob ng sasakyan, lalo na sa panel ng pinto. Pinadaan ito ng mga pulis sa DNA analysis at bumalik ang resulta na may tumugma. Ang tumugma ay si Robert Baker, ang mismong taong dumalo sa memorial service ni Fabio. Ang karamihan ng dugo ni Rob Baker ay nasa loob ng Porsche habang kaunti lang ang nasa bahay. Halos lahat ng ebidensya ay mula sa Porsche. Lumabas ang pangalan ni Robert Baker dahil kapag may felony kang hatol, mapupunta ang DNA mo sa CODIS. Kaya tinatanong nila sino siya. Babalikan natin. Noong siya ay nasa huling bahagi ng kanyang kabataan, mga early 20, siya ay isang military police officer. Siya ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan mula sa militar dahil nagkaroon siya ng relasyon sa anak ng kanyang asawa noon, kaya nakulong siya dahil doon. Dahil sa naunang kaso ng sexual na pagkakasala, siya ay nakarehistro bilang sex offender. Pagkalabas niya sa militar, napasok siya sa adult film industry kung saan naging artista ang anak ng kanyang asawa na nilapastangan niya. Magulo talaga ang kanyang nakaraan. Si Rob Baker na ang itinuturong pangunahing suspect ng mga autoridad sa pagpatay kay Fabio Sementelli. Kahit ano pang nangyari sa bahay, hindi dapat sumakay si Rob Baker sa Porsche ni Fabio. Alam namin na nasa bahay ang Porsche bago ang krimen. Nakita sa video na umaalis ito sa lugar at may dugo ni Rob Baker sa loob ng Porsche. Alam mo ba kung kailan nasugatan si Rob Baker? Alam natin na ang pagpatay ay ginawa gamit ang matalim na bagay, tama? Dahil sa mga rason na to, alam nating si Rob Baker ang hinahanap natin. Naglagay agad ng surveillance ang investigador kay Rob Baker. Ayon sa surveillance, kitang nagbihis si Monica Sementelli na parang lalabas ng gabi kasama si Rob Baker. Nalaman ng mga investigador na coach at kasintahan din siya ni Monica sa racquetball. May ipinakitang lambing sa pagitan nilang dalawa at hindi lang yon, may ipinakita ring lambing si Monica sa iba pang tao. Isang bouncer sa isa sa mga bar na yon. Hindi ganyan umasta ang nagluluksa na byuda. Dahil doon nagtuon kami kay Monica at sa mga ginagawa niya. Kung kasal ka at may ibang karelasyon, mas mabuting magdasal na huwag mamatay ang asawa mo. Kapag may iba kang karelasyon agad, iisipin nilang may motibo ka sa krimen. Nandyan si Monica Sementelli na sinasabing may napakagandang relasyon kay Fabio. Pero nang mas malalim mong sinuri, totoo pala na may napakainit na relasyon siya kay Robert Baker. Tandaan mo, kahit namatay siya, hindi natapos ang relasyon nila, patuloy pa rin siyang nakikipagkita at nagpapakuha ng litrato kasama niya. Walang anumang palatandaan na siya ay nahihirapan. Sa kahit anong paraan mula sa pagkawala ng asawa niya. Nag-set kami ng appointment kay Monica ilang sandali matapos magsimula ang surveillance noong Pebrero 21, 2017. At sa panayam na yon, in-interview namin siya, in-interview rin namin si Jessica na nandoon din sa bahay nung panahong iyon. Sinabi sa amin ni Jessica na minsan natulog si Rob Baker sa bahay isang gabi bago mangyari ang pagpatay, ilang buwan bago yon. Dahil lasing si Rob, kinailangan niyang magpahinga at matulog sa loob ng bahay. Nang tanungin namin si Monica kung sino si Rob nung araw na yon, ginawa ni Monica ang lahat ng kanyang makakaya sa simula para iwasan ang pag-usapan si Rob Baker. Pinuntahan pa rin namin ang usapan at tinanong siya, nagra-racquetball ka pala, kasali ka ba sa liga, sino mga kalaro mo? Sagot niya, sa tingin ko Rob ang pangalan niya. Rob, sa tingin ko Baker apelido niya. Sabi namin, kilala mo pala si Rob, napunta na ba siya sa bahay mo? Sabi niya, hindi pa. Okay,
Nakapag-drive na ba si Rob sa Porsche Siyam na Raan Labing Isa? Hindi pa siya nakapag-drive ng Porsche Siyam na Raan Labing Isa. Kaya kapag pinagsama-sama mo lahat, alam naming nakapunta na si Rob Baker doon dahil nandoon ang dugo niya. Alam naming nakasakay na si Rob Baker sa kotse dahil nandoon ang dugo niya. Alam namin na may kwento kaming naririnig mula kay Monica at hindi ito tugma sa totoong nangyayari sa likod ng mga eksena sa kanya. Matapos ang interview ng pulis, tuloy ang pagmamanman ng mga investigador kina Monica at Robert Baker, pati na ang kanilang social media at cellphone. Namuhay ng dalawang buhay si Monica noon. Sa publiko, siya ay nagluluksa bilang byuda. Araw-araw siyang nagpo-post sa Instagram na namimiss niya ang kanyang asawa. Pero sa pribado, alam natin na may nangyayaring mainit na relasyon kay Rob Baker sa likod ng lahat. At habang gumagawa siya ng mga post sa Instagram para makita ng publiko, alam mong sobrang lungkot at upset siya. Sa loob lang ng ilang minuto, nagpapadala na siya ng mga hubad na larawan ng sarili niya kay Rob Baker. Ayon sa isa niyang kaibigan, kapag may bastos na usapan, minsan ay nagiging konserbatibo si Monica. Pero ayon sa investigasyon, kabaligtaran pala ang totoo. Kapag kasama si Robert Baker, namimili siya ng mapang-akit na damit sa ukay-ukay. Nagkaroon sila ng masalimuot na sexual na relasyon at sa tingin ko kapansin-pansin ang pagkakaiba kahit sa mga may relasyon sa labas. Sa paraan ng kanyang itsura, kilos, at halos lahat ng aspeto ng kanyang buhay, talagang ibang-iba siya. Mas iba siya kapag kay Robert Baker kaysa sa pamilya niya. Yung datos mula sa mga cellphone ni na Monica at Baker ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa kanilang relasyon. Nadiskubre nila ang maraming text at iba't ibang mensahe sa pagitan nila. Kapag tiningnan mo ang kanilang relasyon, tumagal ito ng mahigit 1 taon bago napatay si Fabio at mayroong libo-libo na komunikasyon sa pagitan nilang dalawa. Nang magsimulang mag-usap sina Rob at siya, tradisyonal, nagpapalitan lang sila ng text message. Habang umiinit ang kanilang relasyon, nagsimula silang gumamit ng Viber, isang encrypted na messaging app, nang tingnan ng mga investigador ang mga mensahe sa Viber. Libo-libong mensahe kada buwan ang ipinapadala at natatanggap ni na Rob Baker at Monica Cimentilli. Laging may komunikasyon kina Robert Baker at Monica Cimentilli. Nung gabi ng pagpatay, nagbago ang lahat. Hindi na nila ginamit ang Viber sa hindi malamang dahilan at nagsimula na silang gumamit ng WhatsApp. May isa pang aspekto sa pag-uugali ni Monica. Ang pagkakaintindi ko kay Monica at sa nararamdaman niya tungkol sa kanyang kaligtasan at kaligtasan ng kanyang pamilya ay hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. Tuwing kausap namin si Monica, lagi naming tinatanong, Monica, nailagay mo na ba ulit ang mga kamera? Pinalitan niya ang mga kandado ng pinto, pero sa parehong panahon hindi niya pinalitan o ibinalik ang camera system sa bahay. Pag may nangyari sa bahay ko, una kong gagawin ay magpakabit ng camera system. Gagawin ko ang lahat, manghiram, mangutang o magnakaw para sa kaligtasan ng pamilya ko. Sabi niya, hindi pa napapalitan ang mga kamera dahil hinihintay pa ang insurance. Malaking babala yon sa amin bilang investigador. Naaalala mo ba ng sinabi ni Monica sa mga investigador na hindi niya alam gamitin ang digital video recorder system na may security footage mula sa mga camera sa bahay? May iba pang natuklasan ng investigador. May datos sa kanyang telepono na nagpapahiwatig na ibinigay niya kay Rob Baker ang username at passcode ng kanyang mga surveillance camera. Siya pala ang nag-email mula sa security company nung ini-install ang mga camera na nagpapaliwanag kung paano magkaroon ng remote access. At kalaunan na pag-alaman na ang datos mula sa kanyang device ay nagpapakita na siya mismo ang nag-access ng mga camera sa araw ng pagpatay at hindi niya na-access ang mga camera sa loob ng ilang buwan bago iyon. Nangyari ito habang nasa target siya kasama ang alibay niya at wala sa bahay. Oo, ang alibi ni Monica nung naganap ang pagpatay ay namimili siya sa target. Pero may problema doon. Sa araw na pinatay si Fabio, umalis si Monica nang wala pang 1 oras bago mangyari ang pagpatay at pumunta siya sa target. Sa target, may video surveillance sa parking lot na nagpapakitang nagkita sila ni Robert Baker. Pagkatapos noon, inilipat niya ng paradahan ang sasakyan, pumasok sa target. Habang palabas siya ng target, doon siya tumitingin sa kanyang telepono hanggang sa muntik na siyang mabangga ng shopping cart sa isang bagay. Yun ang sandali na pinapanood niya ang surveillance camera sa telepono niya. Tugma ang mga timestamp sa mga nangyari noon. Maraming datos mula sa telepono niya dahil ginagamit niya ang app para manood ng video camera.
na circumstantial evidence. Bakit niya pinapanood yung mga yon? Pero kung ilang buwan na niyang di binubuksan ito, bakit ngayon lang siya tumingin sa mga kamera matapos makipagkita kay Rob Baker? Kinontak din niya si Bella at sinabi sa kanya na bago siya umuwi galing sa paaralan, handa na ang kanyang salamin sa mata na may reseta. Hiningi niya kay Bella na kunin ang salamin bago umuwi. Sa tingin ko, malinaw na gusto niyang maantala ang pag-uwi ng anak niya. Kaya si Bella ay nakauwi mga 1 minuto matapos mangyari ang pagpatay at pagkatapos ay dumating si Monica sa bahay, napakaikli lang ng pagitan pagkatapos noon. Kaya talagang mapanganib ang sitwasyon. May isip mo, ano kaya ang mangyayari kung si Bella ang naunang umuwi? Papatayin din ba siya? Hi, mensahe ito para kay Julie. Ako si Monica Cimentili at nag-usap tayo kanina tungkol sa stock plan ng yumaong asawa ko. Isa pang bahagi tungkol sa ebidensyang behavioral pagkatapos ng pagpatay ay kung gaano kabilis siyang nagsimulang mag-focus sa pera at sa life insurance policy at kung gaano kabilis mangyari iyon. Nang makausap namin si Monica sa simula ng kaso, tinanong namin kung may life insurance siya. Sabi niya wala siyang alam dito. May form na pinadala ang abogado ko. Nagtatanong lang kami kung ako ba ang beneficiary or kung meron bang beneficiary. Kailangan naming pumunta sa korte at hindi ko alam kung ano ang mga susunod na hakbang. Kung maaari, ipaalam mo lang sa akin kung alam mo kung sino ang beneficiary. Sa likod ng mga pangyayari, si Monica alam na niya na may life insurance. Tumatawag na sila, sinusubukan nilang makuha ang pera. Hi, ako si Monica Cimentili. Tumatawag ako tungkol sa yumaong asawa kong si Fabio Cimentili at sa kanyang mga medyas at gamit. Hindi makontak ng abogado ko ang kahit sino, ang abogado ko sa estado. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari. Kung nakuha ni Monica ang pera sa life insurance, higit $2 milyong na ito ngayon. Naniniwala ang mga detective na may sapat silang ebidensya para iugnay si Monica Cimentili sa pagpatay sa asawang si Fabio. Naniniwala ang autoridad na siya ang gumawa ng krimen dahil sa ilang dahilan. Isa ay para sa life insurance policy ni Fabio at higit pa roon ay para maipagpatuloy niya ang kanyang relasyon kay Robert Baker. Si Monica ay konektado sa kaso dahil sa maraming hindi direktang ebidensya. Kapag isa lang ang ebidensya mo, madali mo itong baliwalain, napakadali. Pero kapag daan-daan na ang piraso ng hindi direktang ebidensya na tumuturo sa isang tao, kailangan mo na talagang pagtuunan ng pansin ito. Noong Hunyo 14, 2017 opisyal na inaresto ng pulisya sina Rob Baker at Monica Cimentili para sa pagpatay. Alam ko, pakinggan mo, huwag kang makinig. Kailangan mong kumuha agad ng abogado. Ipinapasok sila sa police car na minomonitor ng video at audio dahil sa operasyon ng Robbery Homicide Division. Kaya hindi basta aarestuhin at dadalhin sa kulungan. Peke ang warrant na binasa sa komunikasyon para marinig nina Monica at Rob Baker na may aktibong warrant siya sa pag-aresto dahil sa pagpatay kay Fabio Cimentili. Ginamit lang nila ito bilang palabas para maipasok, para makita kung ano ang sasabihin nila kapag magkasama na sa sasakyan. Pangalawa, Monica. Sonia Cimentili may warrant para sa 187 na kaso, unang antas ng pagpatay o pagpatay kay Fabio Cimentili. Ano ba yan? Ilabas mo ako sa sasakyan na to. Ano ba? Nakakapanlumo ang sinasabi nila. Pinag-uusapan nila na may nagsalita, pero karaniwang hindi sinasabi ito ng inaresto dahil sa pagpatay sa asawa. Ang sasabihin nila, hindi ko ginawa to, baliw to, hindi ko ginawa to. Anong nangyayari? Sam, Narinig ko lahat. Ano to? may warrant of arrest ka sa kasong pagpatay. Diyos ko, 5 buwan na mula nang pinatay ang asawa ko. Pakinggan mo, lubos akong nakikiramay sa pagkawala mo. Paano ito nangyari? Ang masasabi ko lang sa'yo ay may warrant ka para sa iyong pag-aresto at tatawag ako ngayon. Diyos ko. Ang mga pag-uusap nila ay nagpapahiwatig na mayroong pagiging malapit sa pagitan nilang dalawa at dapat nilang panatilihing lihim ito. Kumuha ka agad ng abogado. Sige, kumuha ka ng abogado para sa'yo. Huwag mong sabihin kanino man. The lawyer meeting. Kinasuhan sina Rob Baker at Monica Cimentili ng pagpatay at sabuatan sa pagpatay. Pagkatapos madala sina Robert Baker at Monica Cimentili, in-interview ng mga investigador si Monica sa Van Nuys Police Station.
Hindi ako makapaniwala. Hindi ko pinaniniwalaan na ginawa yun ni Rob. Ayon kay Monica, hindi siya naniniwalang sangkot si Rob Baker sa pagpatay. Ang tanging iba pang bagay na naisip ko na. Ang DNA niya ay nasa bahay ko ay malamang nung tinamaan ko siya sa kamay. At naglaro kami ng racquetball. Dinala ko pa yung tuwalya pa uwi at pinakita sa asawa ko. Sabi niya, ako na magtatapon yan, huwag mo nang labhan. Gumagawa siya ng kwento. Nadala ang dugo niya sa bahay kasi naglalaro sila ng racquetball noon at tinamaan niya si Rob Baker ng racket kaya siya dumugo. Nailipat ang dugo sa tuwalya at maaaring nadala rin ito sa loob ng bahay. Mukhang matagal nang planado ang kwento bago sila naaresto. Kahit nasa kustodya na sina Monica at Baker, patuloy pa rin gumagawa ng paraan ng mga investigador para mapagsama at mapagsalita sila. Nang nasa kustodya na sina Monica Cimentili at Robert Baker at inilipat sa korte, inilagay sila sa magkalapit na maliliit na selda at binantayan gamit ang audio equipment. Tibayan lang natin, mahal, lakasan mo lang ang loob mo. Kailangan kita gaya ng pagkakailangan mo sa akin. Sana bigyan kanila ng piyansa. Walang tama rito, hindi para sa akin o para sa'yo. Hindi tayo dapat nandito, tama? Hindi tayo dapat dito. Alam ko pare, alam ko babe. Kaya sundan lang natin ang programa. Sige. Napakinggan ang mga usapan tungkol sa pagsunod lang sa programa. Sinabi ni Rob Baker na kung kailangan siya ang mananagot at magsisinungaling para sa kanya. Huwag mong hayaang lokohin ka babe. Paninindigan ko ang sinabi ko, gagawin ko yon. Makasama at suportahan ka, maging pinakamatalik mong kaibigan. Naririnig mo ba ako? Sige, hindi ko pababayaan ang tungkulin ko. Hindi ko gagawin, nandito ako para sa'yo. Nagkaroon ng usapan tungkol sa kung paano. Nung binibilang isang gabi sa kulungan, may dumaan na opisyal ng kustodya at nagsabi, "Hoy, Ginang Cimentili, tinatanong para sa bilang." At nainis siya sa taong iyon dahil dapat tinawag siya bilang Ginang Baker. Ngayon, Gumagawa sila ng maraming plano para sa kasal, parang pantasya ito, lalo na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nagkakaroon sila ng mutual na sexual na pagpapasigla bilang pagpapahayag ng pagmamahalan nila. And kaya naman, ang mga recording na nakuha mula sa ilan sa mga pag-uusap nila ay talagang mabigat na ebidensya. At talagang ipinapakita nito ang bahagi ng sabwatan mula sa pananaw ng batas. sa isang pagkakataon, may naiwan na tubo ng toothpaste nung nagpakita sa kulungan. Nabawi ng Los Angeles County Sheriff's Department ang tubo ng toothpaste at natuklasan na naglalaman ito ng similya ni Rob Baker. Sa buong panahon ng relasyon na ito, merong pakiramdam ng pagiging immature sa isang banda. Ayos yan, gusto mo bang makita ang akin? Sigurado ka? Sige. Wala akong makita. Hindi ko talaga makita. Ano ang sinasabi nito? Kinakausap ni Monica ang isa sa kanyang anak na babae. Itinaas niya ang buhok at ipinakita ang tattoo sa likod ng leeg na may nakasulat na ride or die at ipinagmamalaki niya ito. Hindi mo ito makikita, sabi nito. Ride or die. Okay, Mom. Nagbibiro lang ako, ballpen lang ito. Gusto ko lang magbiro sa'yo. Parang nagyayabang siya sa anak. Ang ipinapakita nito ay ang relasyon ni Monica kay Robert Baker ay talagang natabunan na ang lahat ng iba pa sa buhay niya, kabilang na ang pag-aalala niya para sa mga anak niya. Dahil sa COVID-19 pandemic at mga pre-trial hearing, naantala ng 6 na taon ang paglilitis kina Monica at Baker. And pagkatapos may ginawa si Baker na nagbago ng lahat. Noong Hulyo 2023, inamin ni Robert Baker sa korte ang pagpatay kay Fabio Cimitili. Ang hayagang pag-amin sa korte ay nangangahulugang papasok ka ng walang kasunduan at babaguhin ang iyong plea sa guilty. Sa loob ng halos 6 na taon, itinatanggi ni Robert Baker na may kinalaman siya sa pagpatay kay Fabio. Pagdating ng bisperas ng paglilitis, bigla siyang nagbago ng isip at umamin ng guilty sa first-degree murder, kaya hindi na itinuloy ang paglilitis. Sigurado akong nabigla ang mga piskal doon, malaking sorpresa yon. Nagulo talaga nito ang buong kaso. Sa puntong ito, sina Robert Baker at Monica Cimentili ay sabay na nililitis sa parehong kaso. Makikita mo sina Rob Baker at Monica Cimentili na magkatabi sa mesa ng akusado.
Pag umamin na si Rob Baker sa korte, tapos na yon. Si Monica Cimentili na lang ang matitira sa mesa. Nagiging mahirap ang kaso dahil may direktang ebidensya laban kay Rob Baker sa pagpatay kay Fabio Cimentili habang puro circumstantial evidence lang laban sa kanya. Punong-puno ng sorpresa si Robert Baker dahil sa isang hindi pangkaraniwang hakbang, nagdesisyon siyang sumulat ng liham para sa mga abogado para kay Monica. Kung ilalagay mo ito sa konteksto ng jail recording na meron tayo kung saan sinabi niya kay Monica na ako ang mananagot, magsisinungaling ako para sa'yo, gagawin ko ang lahat para makalabas ka rito. Mahalaga ito dahil natanggap ng mga abogado ni Monica ang liham na nagsasabing si Rob Baker ang lubos na responsable sa nangyari at walang alam si Monica ayon kay Rob Baker. Pumunta siya sa bahay ng Cimentili para mag-iwan ng love letter kay Monica sa windshield ng kotse. Noon, hinarap siya ni Fabio Cimentili kaya kinailangan niyang saksakin ito para ipagtanggol ang sarili. Hindi ito tugma sa mga katotohanan pero nagbigay ito ng dahilan para masabi ni Monica na wala siyang alam na mangyayari ito. Sa tingin ko, napilitan talaga silang maghanap ng mas malawak na paraan ng pagkuha ng ebidensya. May aspeto ng krimen na di agad maintindihan ng autoridad. Naalala mo ang footage at kung sino ang nandun. Doon nagkaroon ng malaking lead ang mga investigador sa kaso. Sa buong investigasyon ng pagkamatay ni Fabio Cimentili, mabilis nilang natunton si Robert Baker. Ngunit sa simula, wala silang pangalan ng hindi pa nakikilalang tao na kasama ni Robert Baker nung nangyari ang pagpatay. Pero bago ang paglilitis kay Monica Cimentili, natagpuan nila ang taong iyon. May bakas ng perang nagpapakita ng ilang bayad kay Christopher Austin. Lumabas na si Christopher Austin, ang pangalawang taong tumakbo sa bahay at sangkot sa pagpatay. May datos na nagbiyahe siya mula Alaska papuntang California at nandoon siya nung araw ng pagpatay. Lumipad siya roon isang araw bago ang pagpatay at bumalik ng Alaska sa gabi ng krimen. Malungkot ako na nandito ako. Naiintindihan ko at sa totoo lang, hindi rin ito paborito sa trabaho namin. Hindi ko masabi. Minsan may mga nangyayari pero alam mo, tao lang tayo. Sige, mukhang mabait kang tao. Magkaibigan si Chris Rawson at Rob Baker. Malaking tito ni Christopher Austin si Rob Baker nung panahon ng pagpatay at matagal na siyang hinahangaan ni Christopher Austin. Pinapagawa niya kay Chris Rosin ang iba't ibang trabaho at pagkuha ng pagkain at lahat ng kailangan ay ginagawa ni Chris Rosin. Sa totoo lang, detective, palagi akong nagsikap na gumawa ng mabuti at isang araw naging bahagi ako ng isang kakilakilabot na bagay at ako'y umiyak. Ipinapakita nito na kahit gaano kakabuti, kapag may nagawa kang sobrang masama, parang nawawalan ng saysay. Ikinuwento niya na lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Robert Baker humingi ng tulong at sinabi sa kanya noong una na si Monica ay nasa isang mapanakit na relasyon at kailangan niya ng tulong. Gusto siyang gawing tagabantay. Ipinahiwatig din niya na magkakaroon siya ng benepisyong pinansyal kaya pumayag si Christopher na tulungan si Robert Baker sa pagpatay na ito. Sabi niya, titingnan natin ito. Sige. Kaya 1, 2, 3, tara na. Ano ibig sabihin nun? Goldo, ginawa mo ang pakay mo. Nang narinig ko siya. Sa totoo lang, hindi naman ako nasaktan. Oo, alam ko. Pinatigil mo ba siya kahit papaano? Alam kong matagal mo nang dinadala to. Sige. Pero mahalaga para sa atin na malaman to. Pero mula sa'yo, Edward, ang hinihingi ko. Ilang beses mo siyang sinaksak? Sige, 1 beses, son. Sabi ni Christopher Austin na pagdating nila sa bahay ng mga Cimentili, bukas ang harap na pinto. Alam ni Rob Baker na bukas ang harap na pinto. Pumasok sila sa bahay. Sabi niya, 1, 2, 3, go. At mabilis silang pumunta sa likod. Hinawakan ni Christopher Austin si Fabio Cimentili habang si Rob Baker ang sumaksak. Inamin ni Chris Ross na sinaksak niya si Fabio Cimentili. Nilimas nila ang bahay, sumakay ng kotse at tumakas. I'm a horrible person. He told me I wasn't. He said it's not your fault. Mabuti kang tao. And I was so mad.
Alam kong narinig mong nandito ako. Naaresto siya, nahatulan at pumayag siyang makipagtulungan laban kay Monica Cimentelli. Isa itong kaso ng pagpatay na magmumukhang parang pelikula sa Hollywood, maliban na lang na ito ay totoong buhay. Malalaman ninyo ang marami tungkol sa akusado, si Monica Cimentelli. Malalaman ninyo ang tungkol sa kanyang mga kasinungalingan at panlilinlang, at sa huli, ang pagpatay kay Fabio Cimentelli, ang kanyang mapagmahal na asawang 20 taon na. Ang kaso ng prosekusyon ay medyo direkta. Ipinaglaban nila na may motibo si Monica Cimentelli para patayin ang kanyang asawa. Ibig sabihin, mga pulisya ng life insurance, may karelasyon siya, gusto nang iwan ng asawa at nagpatuloy ang relasyon. Hindi namin kailanman pinagtalunan iyon mula pa nung simula ng kasong ito, 7.5 taon na ang nakalipas. Malamang na nagawa ni Monica Cimentelli ang pinakamatinding pagkakamali sa kanyang buhay nang pumasok siya sa isang relasyon kay Robert Baker. Pero wala iyong kinalaman sa kagustuhan ni Monica na mamatay si Fabio o sa pakikipagsabwatan niyang ipapatay ito. Sabi ng depensa, ang pagkakaroon ng ibang relasyon ay hindi nangangahulugang pumatay ka. Ipinaglaban nila na si Robert Baker ay kumilos mag-isa na walang ebidensya na nagpapatunay, lampas sa makatwirang pagdududa na sangkot si Monica Cimentelli. Tinawag ng prosekusyon ang pangunahing saksi nilang si Christopher Austin sa witness stand at tinanong tungkol sa papel ni Monica Cimentelli sa krimen. Ano ang plano? Ang plano ay ipapatay siya, sabi sa akin ni Baker. Mayaman siya, gusto niyang mawala siya at babayaran siya. Direkta ba niyang sinabi na pera galing sa insurance? Sinabi niya, pag nakuha natin ang pera sa insurance, ayos na tayo, marami tayong pera. Saan galing yon? Sinabi ba niya sa'yo kung paano niya nalaman na si Fabio ay mag-isa lang sa bahay? Hindi, sabi niya. Text lang daw. Parang nagulat siya. Sabi niya mag-isa lang siya sa bahay at iiwan niyang bukas ang pinto. At nung sinabi niyang ginawa niya, sinabi ba niya kung sino siya? Si akusado. Nung nakarating ka sa harapang pinto, bukas ba ito? Oh, bukas nga ito. Nagpatotoo si Chris Rustin na nakapunta na siya sa bahay ng Cimentelli noon at sa katunayan minsan ay pumunta siya ron kasama si Robert Baker at si Monica Cimentelli ay nasa bahay. Ipinakita niya sa kanila ang paligid ng bahay para malaman nila kung ano ang itsura nito at pinakain pa niya sila ng pizza para maging pamilyar sila sa bahay. At na siya si Robert Baker at siya mismo ay kabahagi ng krimeng ito. Anong nangyari nung pumasok tayo sa pintong yon? Tinakpan ni Baker ang bibig niya. Sinaksak na nila siya. Tinakpan ko ang kanyang mga mata. Ako ang pinakaunang nagsimula. Tinawag mo siya at sinaksak ng isang beses. Saan ito nangyari? Sa leeg? Naupo pa rin ba siya sa upuan? Oo. Sabi ni Christopher Austin na hindi siya kailanman direktang nakipag-usap kay Monica tungkol sa pagbibigay niya ng mga tagubilin, tungkol sa video surveillance o tungkol sa pagbukas ng pinto. Pero sinabi niya na sinabi sa kanya ni Robert Baker na si Monica ang nagbibigay ng lahat ng ito at nakita niya si Robert Baker na nagte-text kay Monica nung araw ng pagpatay. Sa cross-examination, hinamon ng depensa ang kwento ni Austin at pilit itong binubutasan. Alam mo noon na si Ginong Baker ay hinatulan ng habambuhay na kulong na walang parol. Tama? Oo. Sir. And alam mo rin na maaari kang humarap sa ganon. Tama? Oo. At alam mo na ang tanging paraan para mailigtas mo ang sarili mo ay ang magtestigo para sa panig ng prosecution. Tama? Upang sabihin ang totoo. Upang magtestigo, tama rin. Oo. Kaya nung panahong iyon, yun ang unang beses na sinabi mo, sinabi sa akin ni Ginong Baker na gusto siyang ipapatay ni Monica Cimentelli para sa pera ng insurance. Pagkatapos kong makausap ang abogado ko, Tama, sabi ng abogado mo na kung ipagpapatuloy mo ang kwentong ito, wala kang makukuhang kasunduan pagtutol dito. Gino. Atrasan ko ang tanong, paumanhin.
Para pabulaanan ang testimonya ni Austin, tinawag ng depensa si Robert Baker mismo sa witness stand. Ikaw ba ang nagplano at nagsagawa ng plano para patayin si Fabio Cimentili? Oo. At ginawa mo na ba ito? Nakikita mo ba ang akusado na nakaupo dito, Monica Cimentili? Oo. Kilala mo siya ng husto nung nangyari ang pagpatay, tama? Oo. Mari bang sabihin na may romantiko or sexual kang relasyon sa kanya? Oo, maaari mong sabihin yon. Totoo ba yun? Oo. May kinalaman ba siya sa pagpaplano o pagsasagawa ng plano para patayin si Fabio Cimentili? Hindi sigurado ka, sigurado ako. Yan pa rin ba ang testimonya mo sa ilalim ng panunumpa ngayon? Ito ay bago ang paglilitis ni Monica Cimentelli. Walang nakakaalam kung si Robert Baker ay darating at magpapatotoo, pero heto at dumating nga siya. At ang kanyang ipinagtapat ay ginawa niya ang krimeng ito nang hindi alam ni Monica Cimentelli. Ginawa niya ito dahil gusto niyang mapasa kanya si Monica at alisin si Fabio Cimentelli para sa sarili, hindi para kay Monica. Mahalagang testimonya ito para kay Monica. At oo, nung tinanong siya ng depensa, kalmado siya, nakikipagtulungan siya, pero nagbago ng husto ang kilos niya nang ang prosecution na ang nagtatanong. Paulit-ulit mong binago ang kwento mo sa kasong ito para umangkop sa ebidensya. Tama. Opisyal, hindi. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng opisyal, kaya nagtatanong lang ako sa'yo. Paulit-ulit mong binago ang kwento mo para umangkop sa ebidensya sa kasong ito. Tama ba? Ako ba ang tinutukoy mo o inutusan mo lang ako magsalita? Kagalang-galang na hukom sa opisyal na pahayag, naging tapat po ako sa inyo. Ang iba ay di mahalaga. Kaya kung magkakaroon ka ng pag-uusap kasama ang abogado ng depensa kung saan hinihiling nilang magsabi ka ng totoo at nagsinungaling ka sa kanila, ituturing mo ba iyon na hindi opisyal? Tama. Kaya ayos lang na hiningi nilang magsabi ka ng totoo at paulit-ulit kang nagsinungaling sa kanila. Oo, nagsinungaling ako sa kanila. Dahil sa dami ng kwento niyang sinabi noon, hindi siya kapanipaniwala. Hirap siyang maalala ang mga kasinungalingan niya sa witness stand at sa cross-examination. Halatang nagsinungaling siya sa testimonya niya sa direct examination. Ginawa ng prosecution ang lahat para patunayan ang pagkakasangkot ni Monica sa krimen. Halimbawa, pinatugtog nila sa hurado ang mga recording ng pag-uusap ni Monica at Robert Baker habang sila'y nasa kustodya. Sandali, pagkatapos nilang sabihin na nahanap nila yung DNA mo, Dadalhin kita sa aking, hindi ko alam ang sinasabi mo. Compound. Makikita kita ngayon. Alam ko pero magsasalita ako tungkol dito online. Magsisinungaling ako. Magsisinungaling ako para turuan ka tungkol dito. Pero kung talagang... Hayagang binaril. Ang kanyang mga mata di na nila mababawi. Kinuha mo ang buhay. Kailangan mo malig ng marami. Sa tingin ko, ikaw ang pinakakaibigang tao. Napakabigat niyan, lalo na kung isasaalang-alang ang liham na isinulat matapos umamin ng kasalanan si Rob Baker sa kasong ito. Pagkatapos ng mahigit 2 buwan ng matitinding testimonya, papunta na sa closing arguments ang paglilitis kay Monica Cimentelli. Nandito tayo hindi dahil isa siyang mandaraya o sinungaling o kahit ano pang salita na pwede mong gamitin. Nandito tayo. Dahil isa siyang mamamatay tao, siya ang utak ng lahat. Hindi naman gagawin ng akusado ang maruming trabaho, di ba? Hindi niya papatayin si Fabio. Pero alam niyang gagawin yon ni Baker dahil si Baker ay isang walang awang mamamatay tao. Hindi tayo narito para pagdesisyonan kung masamang asawa si Monica Cimentili o isang mapagkanulo. Narito kayo para magpasya kung napatunayan bang nagkasala siya ng first-degree murder. Si Robert Baker at Christopher Austin ang gumawa ng first-degree murder. Nagkasabwat sila para gawin yon at nako, talagang nagkamali siya ng malaki. Isang pagkakamaling nagdala ng isang lalaki sa buhay ng kanyang pamilya. Isang pagkakamaling dadalhin niya habang buhay. At siya ay may kasalanan sa maraming bagay. Katangahan,
panlilin lang, pagsisinungaling at pakikiapid. Pero hindi siya nagkasala ng pagpatay. Ang hurado ay magpapasya at mahirap ang kanilang trabaho dahil kailangan nilang timbangin ang magkasalungat na testimonya ng dalawang umaming mamamatay tao. Sino kaya ang paniniwalaan nila, si Christopher Austin ng prosecution o si Robert Becker ng depensa? Napatunayan naming hurado na nagkasala si Monica Cimentili ng murder sa unang antas sa nabanggit na kaso. Sa parehong kaso, kami, ang hurado sa kasong nabanggit sa itaas, ay napatunayang nagkasala ang akusadong si Monica Cimentili ng krimen ng sabwatan upang pumatay. Matapos mapatunayang nagkasala sa lahat ng kaso, hinatulan na si Monica. At dito na nagbigay ng napakalalakas na pahayag ng epekto bilang biktima sina Loretta at Morella, mga kapatid ni Fabio. Noong Enero 23, 2017, inatake ang aking kapatid na si Fabio sa sarili niyang bakuran at pinagsasaksak ng maraming beses. Isa sa mga sugat na iyon ay tumagos mismo sa kanyang puso. At ang may sala ay hindi estranghero. Ito ay ang babaeng tinanggap namin sa aming pamilya ng mahigit 20 taon ang kanyang asawang si Monica. Pwede mo nang tawagin ang sarili mong Mrs. Baker dahil wala ka ng karapatan sa apelidong Cimentili. Nakikita ka na ng mundo sa tunay mong anyo, pukpok at mamamatay tao. Winakasan mo ang kinabukasan ng mga anak mong babae, ninakaw ang kanilang inosente at sinira ang kanilang mundo. Hayaan mong ito'y maging suntok sa iyong muka, katawan at bulok na kaluluwa. Simula nang makilala ko si Monica, mahigit 25 taon na ang nakalipas, iginagalang ko siya na parang kapatid dahil gusto ng kapatid ko na bumuo ng buhay kasama niya. Masakit ang magbalik tanaw at lalo lang nitong pinalalalim ang mga sugat. Isa siyang lubos at tunay na tanga. Pinapanood siyang magbihis na parang pokpok. Para kay Baker, 6 na buwang nabuhay sa maruming pera ay gawa lang ng demonyo para sa sariling kaginhawaan. Sa lahat ng pinakamasasama kong bangungot, hindi ko kailanman naisip ang ganitong kalkuladong plano. Monica, isa kang demonyo. Hindi niya nga ako matingnan. Ngayon, ang habambuhay na sentensya ang magpapalaya sa atin mula sa matinding sakit na dulot niya. Para sa mahal kong kapatid na si Fabio, pwede ka nang magpahinga. Hayaan mong ang iyong pagmamahal at aming salita ay magpahinga sa iyong kaluluwa. Nabigyan na ng hustisya dito sa mundo. Pumunta ka na, sumama ka na sa mga nauna sa iyo, ang ating ama, ang ating ina, ang ating mga tiyuhin at pinsan. Hinihintay ka nilang salubungin sa walang hanggang yakap ng Diyos. Ligtas ka na ngayon, wala nang pagdurusa, wala nang takot, liwanag, pagmamahal at kapayapaan na lang. Pagkatapos, nagbigay ng pahayag ang mga anak na babae ni Monica at Fabio tungkol sa epekto ng krimen sa kanila. At kailangan mong isipin kung gaano sila naguguluhan dahil sila ang mga anak ng parehong biktima at nang gumawa ng krimen. Sa layunin na maghilom mula sa napakasamang pangyayaring ito, gusto kong magsalita tungkol sa aking mga magulang kung paano ko sila naaalala. Madalas kong panoorin ang lumang home video para marinig ang boses at tawa niya. Gusto kong maalala kung ano ang pakiramdam na may tatay na napapalibutan ng ganoong klaseng pagmamahal at proteksyon. Nandyan din ang aking nanay, aking sandigan. Ngayon, nagluluksa kami para sa aming magulang. Wala na ang tatay ko na maghahatid sa akin sa altar at wala na rin ang nanay ko na tutulong sa akin bilang ina. Kahit ganon, magpapatuloy akong lumaban para sa hustisya, katotohanan at para sa aking nanay. Ang pangalan ko ay Isabella. Ako ang bunsong anak ni Monica at Fabio Cimentili. Ang nanay ko ang pinakamahusay, ginawa niya lahat para sa akin. Sinakripisyo niya ang karera at iniwan ang pamilya para suportahan ang tatay ko at bigyan kami ng magandang buhay. Iniisip ng iba na dahil kinakampihan ko ang nanay ko, hindi ko namimiss ang tatay ko, pero hindi totoo iyon. Iniisip ko ang tatay ko araw-araw. Ang pagkawala ng tatay ko ang pinakamabigat na pagsubok ko at masakit na di niya makikita ang aking ngayon. Para sa nanay at tatay ko, mahal ko kayo, miss ko kayo at habang buhay ko kayong aalalahanin, sumayaw sa kusina.
Pagkatapos ng mga pahayag ng epekto mula sa magkabilang panig, dito na ibinababa ng hukom ang kanyang hatol. Natuklasan ko na si Fennel ang utak sa likod ng sabwatan na ito para sa uri ng pagpatay. Wala si Baker ng talino para magplano ng ganitong kalupit at pinag-isipang pagpatay. Hindi si Fina ang utak o tagapagpatakbo ng krimen sa pagpatay na ito ng isang tao. Hinato ni Fena ang asawa niya sa kulungan na walang pag-asang makalaya. Laman, di ba? Ako, isa yan sa mortal na kasalanan at alam mo nahulog siya ron. Ang dali lang maging mabuting tao sa mundong ito. At kaya naman sana niya, kung may nararamdaman siyang gusto niyang gawin sa labas ng kasal niya, lumapit lang siya kay Fabio at sabihing, tingnan mo, parang tapos na ako dito. Mas madali at tama sana yon, pero pinili niyang ito gawin. Ngayon, may wasak ng pamilya, kaya dapat lang siyang makulong habang buhay.